Isang pagpalang umaga po at welcome po sa ating online morning devotion. Ngayong araw po ng Miyerkules at ngayon nga po ay nasa Christmas season na po tayo, panahon ng pagbibigayan at syempre panahon po ng pagpapasalamat. Pasasalamat sa Ama sa isang taong nagdaan sa ating buhay. Ang ating pong pagbabatayan ngayong umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kabanata 5, Talata 18. Sabi po, ang magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Maraming tao o marami po sa atin ang nakakalimot sa ating Diyos, lalong-lalo na po kung tayo ay nasa banig ng alapaap. Nawawala po sa isipan natin na ang lahat ay nagsimula sa Kanya. Nakakalimutan na natin na ang ating hininga ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ng bagay na meron sa ating buhay. Hindi po natin mararating ang kinalalagyan natin ngayon kung hindi dahil sa ating Diyos. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay naabot natin ang kinalalagyan natin ngayon. Siya din po ang dahilan kung bakit naabot natin ang ating mga pangarap. Siya din po ang dahilan ng lahat ng ating tinatamasa ngayon. Siya ang dahilan kung bakit meron tayong pamilya na kinikilala. At siya din po ang dahilan kung bakit meron tayong lahat ng bagay dito sa mundo. Maaari po natin sabihin na tayo ang nagsakripisyo, tayo ang nagtrabaho, at tayo ang nagpagal para maabot po o makamit natin ang ating kinalalagyan ngayon. Opo, tama po. Pero huwag po natin kakalimutan na ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ang lakas natin ay bigay niya araw-araw. Ang puhunan natin para magtagumpay sa buhay ay galing din po sa Kanya. Isang simpleng pagsambit ng thank you Lord o salamat Panginoon ang maaari nating sabihin sa Kanya araw-araw. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil lahat ng bagay ay nagsimula sa Kanya. Kung wala siya ay wala din po tayo. Kung ang simpleng tao ay namumuhay sa hirap, ay nagagawa nila magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat meron silang pagkain sa kanilang hapag. Tayo pa kayang halos kumpleto ang meron sa ating buhay. Ang pagiging magpasalamat natin sa Kanya araw-araw ang siya magbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Ito rin ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Sabi nga po sa ating verse ngayong umagang ito ay magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin sa lahat po ng oras ng ating buhay. Huwag po na natin hintayin ang araw po ng linggo na doon pa lang po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating simbahan. Gawin nating attitude at ang gratitude araw-araw saan man tayo naroroon. Kahit simpleng magpasalamat lamang, alam ko po na matutuwa ang ating Diyos sa atin. Magpasalamat po tayo sa Kanya anuman ang kalagayan natin sa buhay, sa hirap man o sa ginhawa. Efeso 5:20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit pabulong lang na thank you Lord, pwede na. Hindi kailangang hayag pa. Hindi din kailangan ng edukasyon. Ang kailangan lang po natin ay ang pusong handang magpasalamat sa Diyos natin. Muli, salamat po sa pakikiisa po natin ngayong umagang ito sa ating online morning devotion at magkita-kita po tayo sa susunod po sa araw po ng Biyernes. Amen. Good morning po. Kamusta na po kayo? Tayo po ay nasa
Panalanginan para sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Tayo po ay manalangin. Diyos naming magulang, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Miyerkules. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po at binahon niyo kami sa aming mga higaan upang harapin ang araw na ito ng may kagalakan. Salamat po sa isa na namang edisyon ng morning devotion na aming narinig buhat sa aking kamanggagawa na si Teacher Lou. Patuloy niyo po kaming pagpalain at nawa nakita namin, naramdaman namin ang kapahayagan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan niya. Samahan niyo kami sa buong maghapon, ano man po ang aming gagawin. Salamat po dahil sa kabila ng kaabalahan ngayong Christmas season ay meron pa rin kaming time na makabahagi para sa aming morning devotion. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig, nagtatag, nagsishare ng broadcast na ito at nawa, anuman po ang prayer ng kanilang heart ay pagkaloob niyo po sa kanila. Ingatan niyo po kami sa buong kabuuan ng araw na ito, lalo na po sa malamig na panahon. Pinagpipray ko po yung mga may sakit, ang ubo at sipon. Ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay at ganoon din po ang ibang mga anak mo na may mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayang dagat. Malayo man sila, kasama sila sa aming mga panalangin. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang lahat ng mga churches, ganoon din po ang CMC family sa panimula ng simbang madaling araw sa December 16, ganap na alas 5 ng umaga. Ikaw po ang tumawag sa lahat ng iyong mga anak na pupunta dito at ingatan niyo po kami, gabayan niyo po kami sa aming pag-alaala sa iyong kapanganakan. Marami pong salamat. Ito po ang aming prayer in the name of Jesus. Amen. Yan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito. Napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay December 30 na. At sa December 16, mag-start na po ang ating simbang madaling araw dito po sa Crossroad United Methodist Church. Kaya kung meron kayong time, ini-invite ko po kayo sa ganap na alas 5 ng umaga. Dalhin niyo po ang inyong buong pamilya at sama-sama tayong magpuri, magpasalamat sa kadakilaan ng Panginoon sa kanyang pagdatal o yung unang Pasko. Kaya meron tayong sineselebrate. At ganoon din po, patuloy tayong manalangin, samahan natin ng Panginoon at ingatan, lalo na po ngayon sa malamig na panahon, yung mga bata at yung mga senior citizen na po sa mga matitinding ubo at sipon, minsan may kasamang lagnat, ay nawa ay pagalingin ng ating Panginoon. So, mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti, noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!